na simbahan, isa pa talaga sa mga dinarayong lugar dito, itong kinakatayuan ko. Ito po ang kuweba na siyang tinatawag din na grotto ng Our Lady of Lourdes. Ang dahilan po mga kapuso kung bakit talaga ito dinadayo ay dahil sa kanilang sinasabing nakapagpapagaling na tubig na actually, ito po nakikita nyo sa aking bandang kanan, ito po yung kanilang Mala Waterfalls na area at yung running water nga po dyan ay sinasabing nakapagpapagaling ng mga may sakit. In fact mga kapuso, dito sa aking bandang kaliwa, marami na pong mga pilay ang sinasabing nakalakad muli at bilang patunay nga iniwan nila ang kanilang mga saklay dito. Ayan, marami-rami ng mga kapuso. At dahil nga natural po ang tubig na dumadaloy dito sa kanilang waterfalls, bukod sa maaari tayong humiling sa pamamagitan ng paghahagis ng mga coins, ayan may mga coins po dyan sa aking bandang ibaba, ay maaari rin daw itong inumin ng mga debotong pupunta dito. Pero bago kumuha ng tubig, meron din silang designated area doon sa bandang dulo nitong kanilang parang Mala Waterfalls na area. Ayan, nandito po yung kanilang gripo at itong gripo ngang ito, dito kinukuha yung tubig na sinasabing maaaring inumin o kung gusto rin ng mga pupunta dito, maaari din daw itong ipampaligo o ipahid sa ating katawan. Now, bukod dito sa area yan, papasok naman tayo dito sa bandang gitnang bahagi nitong kuweba kung saan makikita ang imahe ng Santo Entierro o yung nakahimlay na imahe ni Jesucristo. So, ito yung parang version nila ng Nazarene. Pero bukod sa imahe ng Santo Entierro, kapansin-pansin din mga kapuso, yung footsteps dito sa bandang ibaba, sinasabi nila na parang ito daw ay replika ng mga footsteps ni Jesucristo. So kung susundan po natin mga kapuso, itong mga footsteps na ito, tayo po ay maglilid dito sa kanilang tinatawag naman na Guadalupe Chapel. So dito naman po mga kapuso sa Guadalupe Chapel, makikita ang imahe of course ng Our Lady of Guadalupe. At itong Our Lady of Guadalupe, mga kapuso, ay sinasabing santo or ito yung sinasabing parang birhen ng mga ginang na nagbubuntis kasi pinaniniwalaan na nagpakita siya sa isang nagdadalang taong ginang sa Mexico. Kaya naman magmula noon, ito nga ay itinuring na santo ng mga nagbubuntis. So bukod dito sa imahe ng Our Lady of Guadalupe, meron din po of course na area kung saan isinasagawa ang misa. Ito po yun. At itong batong nakikita natin mga kapuso, natural po yan. Talagang kinuha po yan mula sa kalikasan. So, ngayon naman, puntahan natin si Arn. Arn, ano ang mga meron dyan? Ay, thank you, Mon. At dito mo sa pwesto ko, Monica, ay ang grotto ng Our Lady of Fatima. Magbimisa din sila dito. Ang Our Lady of Fatima ay nagmula pa at nagpakita naman sa Portugal. Dito rin makikita ang wishing well. Kapag naghagis ka ng coins, tapos bilanggit mo ngayong kahilingan, ay matutupad ito. Back to you, Monica. Salamat, Arn. At para naman sa ating mga kapuso na nais magdasal o talaga magnilay-nilay ngayong Semana Santa nga, meron din po silang Stations of the Cross dito nga sa Divine Mercy Shrine. Itong Stations of the Cross, ito po ay tinatawag nila na Station of the Cross sa bukid. Dahil 10 nga po ang Stations of the Cross natin, sa bawat estasyon daw po ay may makikitang isang saint na sinasabi nga rin na miraculous saint din po. So dahil nga 10 yan, 10 rin yung saint na makikita natin. So yan po mga kapuso, ilan lamang yan sa mga areas na maaaring puntahan dito nga sa Divine Mercy Shrine. At sa ating pagbabalik, makakapanayan po natin at makakasama isa sa mga pari dito na si Father Mar Arenas. Kaya tutok lang mga kapuso, magbabalik po tayo dito sa Marilao, Bulacan, dito pa rin sa Divine Mercy Shrine. Balik mo tayo sa studio. Anong sumbong ninyo laban sa taong ito? Kung ang taong yan ay hindi masama, bakit? Bakit namin siya dadalhin dito? At ang taong yan ay nagbubuyog sa mga tao upang hindi magbayad ng buwis kaysa sa at siya'y nagpapanggap ng Mesiyas, ang anak ng Diyos! Anak ng Diyos! Pilato, mahal ko ang asawa. Huwag kang makialam sa taong yan. Pagkat napanaginipan ko siya kagabi.
Maniwala ka sa akin, mahal kong asawa. Pagdamag niya akong pinahirapan, inaanan sa aking panaginip, at ang taong yan ang siyang dahilan. Kitang-kita ko ang kabuuan ng kanyang larawan. Mula ulo hanggang paa. Larawan ng isang ese homo. Ano ang gagawin ko sa inyong hari? Wala! Wala kaming hari! Kundi si Senator Tibuana Cesar! Sa bawat bayan, marami kayo makikita mga ganyan. Yes. At yan po kilang eksena sa acting sena ko lang ngayong umaga. Hatid ng mga magagaling na aktor ng San Dionisio Cultural and Historical Group. Dapat may bigote ka talaga dito. May pencil kayo dyan. Pencil lang katapat nun eh. At ngayong Holy Week nga ho, malamang maraming pinagbabawal sa inyo ang mga matatanda. At isa nga ho dyan, ang pagbiyahe. Hindi ako tumingin sa'yo. Oo, hindi. Sinabi ko yun. Tumingin siya sa screen eh. Oo, sa screen niya tumingin. Pero sabi nga nila, bawal daw magbiyahe tuwing Sabado de Gloria kasi nga daw patay si Cristo. At syempre, eto pang isa. Huwag daw tayong maligo ng after 3 p.m. pa Good Friday. Ganon? Yan. Ang dami ko nang tinatanggap ng batikos. Ngayon naintindihan nyo na. Oo. Bakit di ako naliligo ng 3 araw? Yun. Nagka 3 p.m. ka na. 3 p.m. Ayan. Bakit nga ba meron tayong mga ganitong paniniwala tuwing Semana Santa? Yan po ang inalam namin. Panoorin niyo po ito. Ang dami. Tuwing sasapit ang mahal na araw, may mga mananampalataya ang sumusunod sa ilang pamahiin. Tulad ni Tatay Fernando na iniiwasang mag-ingay lalo pag Biyernes Santo. Kasi, di ba pagka santong araw na, sinasabi, lubakong patay ng Diyos, dapat tayo itahimik na. Dapat wala nang mag-music ng mga rock na yan. Isang kalapastangan daw sa Diyos ang mag-ingay, kaya iniwasan din niya ang magsaya at tumawa. Mas pinipili niya mag-isa at manalangin na lamang. Dapat talaga mapasunod natin yung mga kabataan ngayon kung maaari dahil marami nang hindi sumusunod ngayon sa mga pamahiin. Dapat tayo ang magpasunod sa kanila ng maayos. Si Aling Aying naman isa ring debotong Katoliko. Kapag Kwaresma, takot masugatan. Bawal tayo yung mamumukpo, yung magpupukpok. Bawal yung maghihiwa. Kasi po nga, pag tayo nasugatan, matagal gumaling. Dudugo na dudugo siya. Hindi rin siya kumakain ng lutong may dugo dahil para mo na rin daw kinain ang dugo ni Jesucristo. Dagdag pa niya, pati ang kanyang pagligo tuwing Biyernes Santo ay may tamang oras din. Pagising sa umaga, pwede kang maligo. Pero sa pagdating ng tanghali na hanggang hapon, hindi na po pwede. Kasi pinapaligo po natin ang dugo ng Diyos. Ayon sa eksperto, ang mga paniniwalang ito, bagamat may kinalaman sa relihiyon, ay mabibilang din sa mga superstitious belief. Yung paniniwalang yon ay walang basihan sa ideolohiya o teolohiya. Ikalawa naman, yung mga tinatawag nating mga religious practices. Simple lang naman daw ang pinagmula ng mga pamahiing ito. Tulad ng kay Tatay Fernando, ang hindi pag-iingay at pagsasaya ay nag-ugat sa matandang panawagan na dapat igalang ang panahon ng Kwaresma. Let's observe silence, let's observe yung pagninilay para walang ganong ingay, walang ganong mga bagay na yan sapagkat nga si Kristo naghihirap. Samantalang ukol sa dugo na pamahiin ni Aling Aying, ito raw ay matandang pananakot sa mga bata noong unang panahon. Ang mga bata kasi tendency maging magulo maging malikot, di ba? So pag sila naglikot, siyempre si Kristo ay nagdudusa. So pag malikot ka, siyempre maingay ang paligid mo. So sinasabi nila, huwag kang magpapakasugat. Bagamat na pag-iwanan na ng panahon ng manasabing pamahiin, ang patuloy na pagsunod ng ilan nating kababayan dito ay pagpapakita lang ng kanilang pagpapahalaga sa banal na pag-alala sa naging paghihirap ni Jesucristo. Pero dapat ding maunawaan na pinaka-importante pa rin ang pagpapatibay ng pananampalataya kaysa pagsunod lamang sa mga pamahiing ito. Alright.
Kahit pati sa pagporma na ipapakita rin ang pagiging religyoso ng isang tao. Pero okay nga bang gawing fashionable ang mga religious items gaya ng rosary at cross? Yan po ang ating alamin ngayon kasama sina Miss Jinky Gutierrez, Parish Pastoral Council ng Our Lady of the Most Holy Rosary, at Mr. Jemmy Nicdao, isang fashion expert. Good morning sa inyong dalawa. Good morning sa inyo, Susie. Good morning. At ito, ano-ano ba yung mga iba't ibang religious items na ginagawang fashion accessories ngayon? We have the crucifix, ayan, and the cross. Meron din tayong image of Christ na ginagamit sa mga bracelets. And ginagamit yan normally sa mga earrings na nakalagay na ngayon yung mga image ni God na uuso ngayon yan. Yes. And the necklace, nandun na rin yung mga image ni God. Crucifix and cross. Yun yung uso. Ba't nga ba nauso yung gayang fashion accessories? Kasi nung 80s, cross lang. Yes. Ngayon talagang image. Pati image na. Nakaselo na lahat yan eh. Kasi di ba ang mga tao ngayon napaka-religyoso, nadadala nila pati sa pananamit. Kaya parang every time na suot nila accessories na to, parang di safe lagi pag nagta-travel sila, kung saan man sila pumupunta. Yes. Miss Jinky, okay lang po ba yun sa inyo? Like, kunwari sa mga taong simbahan, for instance? Okay lang siya. Ang importante, after buying, is hindi siya blessed pa when you buy it. Alright. Yes. Marami namang churches na talagang you go to their store, they sell. Okay. And then, can we have it blessed o wag? Yes, yes. Kami dapat ang magpa-bless, Yes. yung bumili. Yes, after you buy it, you have it blessed. And then, importante ito because this is protection also. Yes. You have Totoo, a rosary, you travel while in the vehicle, you can pray the nag-rosary kayo. Yes. Sa totoo lang, like for example, yung mga rosary bracelets, they actually have the number of beads, di ba? They shouldn't even Hindi lang siya fashion talaga, exactly. Ano yung reason behind yung mga pagsusot ng mga Pinoy ng rosary bracelet, necklace? Actually, dahil nga para safe tayo pag nagta-travel, kaya nauso na yan sa atin. And actually, sa amin, as a fashion stylist, hindi namin tinuturing to sa fashion item. Kasi marami rin sa Catholics, mga religious groups na marami rin kumukontra na nagagalit na hindi dapat Yes. To respect their religious yung beliefs nila. Yes, Pero, Miss Jinky, when does it become bawal? Or kailan nagiging bastos yung pagsuot? Pag nagka-plunging ka, you can't expect people to wear crosses pag ganun, di ba? You use it, yung tamang mo na ikaw ay naniniwala na si Kristo kasama mo, ikaw ay para gumawa ng mabuti, maganda, makita ng tao na dinadala mo si Kristo because you believe sa Kanya. At tamang pananamit din, bawal yung plunging, sobrang short ng skirt. Kasi nababastos yung religion, For example, nakaskirt tayo ng maletas, nasuot natin yung parang rosary beads, that's a no-no. Bawal talaga. Alright, thank you so much, Jemmy and Miss Evelyn. Any last tips? Okay. Jinky. My last tip is, don't be afraid to wear outside when you believe inside. Wow, well said. Miss Jinky, meron ba kayong huling payo? Yeah, marami sa atin ay talaga ang mga rosaries and we bring it sa ating bags, pockets, and it is very important. We always remember the Lord, His passion, and what He have done for all of us. Yes. And make sure na dapat susuot natin itong mga religious accessories sa tamang pananamit lang. Yes, that's right. Good tip. At maraming salamat, Jemmy and Miss Jinky. O yan mga kapuso, thank you. Traditional man of fashionable ang religious items na gamit natin. Ang importante ay kung anong nasa puso at isipan natin habang suot ang mga accessories na ito. May you all have a meaningful Holy Week. Babalik po kami. Thank you. Okay, hindi nagalit yung mga tao. Kay saya ng umaga kapag kasama ang unang hirit barkada.